So, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong tapos na nga ang inuumagang budget deliberations dito sa Senado, oras na po para ituloy ang sunod at huling pagdinig sa mga kaso ng kriminalidad ng Pogo at ng grupo ni Guo Huaping o Alice Guo. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga Pogo. Kahit na meron ng executive order banning Pogos mula sa palasyo, may mga hindi pa ring malinaw sa EO na yon. Kaya sa next hearing, ilalahad po natin yung mga reforma sa batas na kailangang isulong dito sa Senado dahil sa napakaraming irregularidad at policy gaps na nakita natin sa pagkalat ng Pogo at ng mga kaakibat nitong krimen. The committee will wrap up all loose ends in the hearing on Tuesday, November 26 at 9 a.m. May good news din para sa kabataan, kababaihan at sa ating sektor kalusugan dahil po sa napagtagumpayan nating budget upgrades para sa mahalagang programa sa 2025. Para palakasin ang laban sa human trafficking, 84.9 million pesos ang idadagdag natin sa pondo ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Malaking bagay yan sa kampanya para wakasan ang Pogo at iba pang scam na nambibiktima sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. 32.7 million pesos naman ang idadagdag sa National Coordination Center Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Child Abuse and Exploitation Materials o NCC o SAEC, SISAM, para palakasin ang laban sa lumalalang pang-abuso sa kabataang Pilipino. Dapat ding aksyonan yung nauulat na paglabag sa Strengthened Anti-Hospital Deposit Law o patuloy na paniningil ng deposito ng mga ospital. Kaya palalakasin natin ang sumbungan board sa ilalim ng DOH sa pamamagitan ng dagdag 5 million pesos sa kanilang operasyon. Sisiguraduhin natin na ang 2025 national budget ay magiging pro-Pinoy na uunahin ang kaligtasan, kalusugan at iba pang prioridad ng mamamayang Pilipino. Salamat po. Ma'am, dun sa last hearing on Pogo sa November 26, sino po mga ipapatawag? Kabilang pa rin po ba si Alice Guo? Yes, kabilang pa rin po si Guo Huaping at yung iba niyang mga co-accused, sina Cassandra Leong, sino pa ba yung ating iimbitahin sa grupo nila? And of course, Tony Yang at yung mag-amang Tony Yang mula sa Cagayan de Oro, Pogo Hub, at yung mag-ama na aresto naman dun sa Cebu, Pogo Hub. Ma'am, can you share us kung ano yung mga bagong information na na-gather nyo tungkol sa mga espiya dito sa ating bansa? Siguro po, abangan na lang dun sa susunod at huling pagdinig. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, doon ay balak po namin i-tie up yung loose ends na nabitin pa nung nakaraang hearing. Yung mga explosive na revelations doon sa Al Jazeera interview na finalo up po ng aming Zoom interview doon sa isang nakasama ni Shi Zhejiang doon sa bilangguan sa Thailand. At syempre, yung ding misteryosong persona ni Mary Ann Maslog. Pero ma'am, nagkaroon ba kayo ng communication doon sa nakadetain sa Thailand? Kay si Zhejiang? Shi Zhejiang. Patuloy po yung naging efforts namin pati sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs na makontak ng ating gobyerno. At kasama na namin dito sa Senado si Shi para mapatunayan o mapasinungalingan man yung kanyang mga revelations tungkol kay Guo Huaping bilang di umano kapwa espiya o ahente o asset niya dito sa Pilipinas sa kamay ni Madong Lee, tama ba? Sa kamay ni Madong Lee. Naging mas urgent po yung pagsusumikap namin at sa pamamagitan sana ng ating mga executive agencies, makontak at makausap si Shi dahil nabalitaan ngang inilipat siya ng bilangguan. Opo. At alam po natin, minsan
kung gaano pwedeng maging mapanganib yung ganyang iba ng status o location ng isang masasabi nating importante at hindi ordinaryong bilanggo. So hanggang ngayon, hindi alam yung whereabouts, ma'am, ni si Zheng? Hindi pa po matiyak publicly ang exact bagong location si Shi Zhejiang. Yun lamang na nasa loob pa rin di umano sa Thailand. Kaya patuloy din yung pakiusap ko sa ating gobyerno, makipag-ugnayan sa gobyerno ng Thailand para ma-secure sana iyang contact kay Shi Zhejiang. So ma'am, can you tell us na po, ano yung mga proposed bill na sa tingin niyo dapat isulong para nga ma-prevent na itong mga issue about sa Pogo, mga Chinese spy? So, iba't ibang areas po ito. Kasama na yung DSWD response sa ating mga POGO victim survivors. Yung usapin din ng oversight sa implementasyon ng ating agrarian reform laws dahil nga dun sa pagpapagamit sa POGO pala nung lupang tinayuan ng POGO hub sa Porac. Pero nauna nang na-award dapat sa mga agrarian reform beneficiaries, pati po yung usapin ng fake birth certificate. So yung paghihigpit ng ating mga batas, polisiya, procedures tungkol sa birth certificates na hindi malusutan ng napag-alaman natin higit 1,000 fake birth certificates, tinagurian ng PSA na spurious birth certificates, pero kakaunti pa lamang ang idinulog nila sa Office of the Ombudsman para ito ay makansela. Kasama na po yung kay Guo Huaping na spurious birth certificate. So, kailangang bilisan po yung prosesong iyan. And syempre, yung isa sa pinaka-importante ay yung paglilinaw at pagsasara ng mga gaps dun sa EO na inilabas para sa pag-ban ng POGOs. Pinagpapasalamat ko yung layunin ng EO na yan, lalo na at napaka-importante yung pagsasagawa ng just transition, ang mga alternatibong trabaho at hanap buhay sa mga Pilipinong napilitang makipagsapalaran sa mga POGO. Pero may mga importanteng malalabo pa o outright loopholes pa doon sa EO. Halimbawa, kaugnay ng mga pwede bang magpatakbo pa rin ng POGO operation sa loob ng mga casino o kaya sa loob ng mga resort na may casino sa loob, pwede mag-POGO pa dyan. At napaka-importante, yung mga economic zones tulad ng CEZA, APECO, na papayagan ba magpatuloy ang POGO doon dahil nagkakataong wala sila sa ilalim ng jurisdiction ng PAGCOR. Tapos, yes, and of course, last but not the least, na magre-reinforce by force of law dun sa dapat ma-improve na EO, yung anti-POGO bill na sisiguraduhin ko sa periods of interpellation and amendments, linawin yung mga malabo pa at isara yung mga gaps. So ma'am, the mere fact na may nakikita kayong loopholes dun sa EO, considering na we have less than 1.5 month before the year ends, ano yung nakikita ninyo? By the end of the year, completely wala nang POGO? Do you think andyan pa rin? Sa ngayon, definitely andyan pa rin at masyado silang malikhain Gumagawa ng paraan na mag-iba ng identity. Yung iba nagkukunwari ng simpleng at legal na BPOs lamang sila. At ang sumbong pa sa amin ay mismong ilang mga opisyal ang nagpapayo sa kanila na ganun ang kanilang gawin. Yung iba naman ay baka nagsusubok na ngayon na itago ang kanilang mga POGO operations sa likod nga nung mga nabanggit ko kanina, yung ilang pang mga loopholes dun sa EO na yon. Alam po natin na hindi rin kabilis na maglikha at mag-provide ng mga alternatibong trabaho at hanap buhay. Kaya mabutit, nabalitaan po namin, nagdadaos at magdadaos pa ang DOLE ng mga job fairs. At sana i-maximize po nila iyan, face-to-face job fairs, yung pag-extend ng reach ng job fairs na iyon sa pamamagitan ng mga online na job offers sa ating mga dating POGO workers. Pati nga po yung pag maximize nila sa presensya at
mga programa ng mga peso sa ating mga LGU para mag-reach out. Dahil alam natin, dahil sa mga raids na isinagawa ng mga otoridad, ang mga pogos ay hindi lamang dito sa Metro Manila, pati nga po dyan sa Cebu, sa Cagayan de Oro, at maaring sa iba pang mga lugar. Before RG, ma'am, government official, yung nagpapayo pa sa mga pogo, anong Yung mga sumbong sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganon. Bago na lang kayo ng porma, at least legally, birang mga simpleng BPOs lamang. Pero nakatago sa loob nun ay mga POGO operations pa rin. Okay, RG. May microphones. Ma'am, follow-up lang dito. Yes. Kasi ma'am, nabanggit nyo yung policy gaps dun sa EO. And if we take that in the context of the other point that you made, which is may mga nagdi-disguise na as other legitimate businesses, it stands to reason to think na baka hindi kaya may pinaburan talaga yung EO as formulated na certain parties. Maybe it was, do you think the gaps are accidental gaps or innocent gaps, or were they really put there to provide an escape hatch for certain favored parties? And if ever, who would be those favored parties? And who did the favoring? I hope na walang pinaboran dun sa pag-draft at pag-issue ng EO. Dahil naalala ko nung una kong itinanong bakit mukhang may loophole para sa mga tulad ng SESA makalusot sa ban on POGOs. Nilinaw naman kaagad ni Executive Secretary Bersamina, hindi kasama sila. In fact, meron kaming hiwalay pang issuance mula sa Office of the President o Office of the ES, particular para sa SESA. So, hopefully, walang balak o nagkataong pinaboran. Pero, it still stands to reason na mayroong gaps at mayroong mga malalabo pa dun sa current na formulation ng EO. So, sana iwas to nila, linawin nila, whether dun sa aktual na EO or sa paglabas ng dagdag pang EO para wala talagang lusot yung mga POGO sa anumang forma, sa anumang pangalan para sa kanilang patuloy na operasyon. May nagbanggitin po sa amin sa isang budget plenary yata na or was it the a confirmation hearing na 2 weeks before nung deadline na December 31 ay talagang puspusan yung mga operations para siguruhin walang POGO na matagumpay na makakalusot dun sa deadline. Ma'am, ipapatawag nyo po ba yung mga nabanggit sa inyong pangalan ng mga isinusumbong na nagko-coach pa dun sa mga POGOs who want to disguise themselves? So, will they be the subject of your investigation? Wala po kasing naibigay sa aming pangalan talaga. Yun lamang fenomeno na yun na, merong mga opisyal, pati government officials di umano, na sila mismo nagpapayo sa mga POGO operators na lumusot sa ganoong paraan. Pero, pinablicize ko na kaagad para mag-serve ng warning. Kung totoo yan, at alam nila kung sino sila, tigilin nila yan. Ma'am, what offense would they be committing by coaching these people? Kasi it's one thing for the company's own private lawyers to do the advising. That's their Right. job. But if it's the regulators doing the advising, that's that's a collusion or something of sort. Totoo. Well, itatanungin ko sa mga abogado sa legislative staff ko, ano ba yan? Obstruction of justice ba yan? Kung ano man, but siguradong may accountabilities. At kung yung regulators mismo nagpapa-regulatory capture o mga miyembro ng executive na dapat ay nagpapatupad ng batas at sila mismo ay sumasaway sa isang ban na inanunsyo ng SONA, sa isang inilabas na EO, in principle sa ilalabas naming batas laban sa POGOs, mas mabigat ang accountability nila. Ma'am, kahapon, di ba, si DILG Secretary John Vic Rimulya, he said na may mga POGO na nagre-register nga bilang mag-open ng resort o kaya restaurant para disguise yon para makapag-operate pa rin ng POGO. Tama po, bukod nga sa resorts, yung iba ay nagbibihis na parang restaurants. Kaya lalong may responsibilidad yung ating LGUs dahil
pagka-ban pa lang noong SONA, naglabas na ng listahan, pinadala sa mga respective LGUs na yung mga nalalamang location ng mga POGOs. At kung ngayon, nagdi-disguise sila bilang restaurants, bilang resorts, narinig ko bilang KTVs o ano pa man, talagang on notice ang DILG, on notice ang ating mga LGUs na gamit yung visitorial powers or inspection powers ng mga LGUs, patotohanin na wala ng POGO na nag-ooperate sa kanilang mga jurisdictions at walang otherwise legal na business establishments na nagsisilbing front sa mga POGO operations. May liability po ba ang LGU sakaling makalusot itong mga POGO na mag-open ng ganong klase ng business na front lang para tuloy pa rin yung kanilang illegal operation? May liabilities ang LGUs at pati po yung DILG o ibang department ay nagbanggit nun sa isang hearing na naglo-look forward sila sa mga pag-amyenda sa local government code para mabigyan ng mas malakas, malinaw na mas malakas na kapangyarihan ang DILG o ang LGUs mismo na tukuyin, imbestigahan at kung mapatunayang may sala, disiplinahin yung mga local government officials na sa halip na tugisin ang mga POGO na isang illegal na economic activity na ngayon, ay bibigyan pa ito ng protection o legal cover. Before Raymond, ma'am, the mere fact na sinabi nyo na may loophole kayong nakita doon sa EO ng Malacanang, it doesn't mean naman na nagdududo kayo sa sincerity ng utos ng Pangulo na ipagbawal na ang POGO sa bansa. Completely. Yung sincerity, yung huling gusto ko sanang bitawan dahil napa-standing ovation pa ako dun sa pag-anunsyo ng ban on POGOs by December 31 at just transition para sa mga nagtrabaho sa POGOs nung SONA. So, yun ang huling dapat baliin, di po ba? At nasundan naman na nila ng isang EO, bagamat may mga kailangang iwasto na malabo o butas sa EO na yon. At kami po sa Senado ay hindi rin naiiwanan ng malayo. Meron na po kaming nakahain na anti-POGO bill na balak po namin ipasa into law. So, panghawakan po at patuloy na patunayan ng administrasyon na binaban talaga nila ang POGO. At dahil nga po nasa proseso na yung anti-POGO bill, patuloy na mapapatunayan ng administrasyon ang sinseridad nila laban sa POGO sa pamamagitan ng pagsuporta sa panukalang iyon. Gusto ba nilang isama sa priority legislation ng LEDAC? Gusto ba nilang i-certify as urgent? Ito urgent talaga kasi kulang na, no? Gaya ng sinabi niyo, Ms. Sally, kulang na sa 1.5 buwan yung pagpapa-epekto talaga ng deadline. Okay, Raymond. Ma'am, going back to dun sa isyong para bang yung POGO is nagpapanibagong anyo. Tama ba na yung responsibility ng pagbabantay ay iatang lang sa LGU or other agencies should step in para magkaroon ng unified action against the operation of the guerrilla operations ng POGO? Other agencies have stepped in at kaya nakita natin itong nakaraang mga buwan bago pa inanunsyo yung ban nung SONA, yung pagkilos ng PAOK na nagsilbing bilang isang coordinating agency o lead agency dun sa interagency nila at humingi at nagpataw ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya sa mga raids, sa pag-rescue sa mga victim survivors, sa pag-facilitate ng pag-uwi o deportation ng mga dayuhang na-rescue o na-aresto na either victim survivors o perpetrators. At mukhang i-institutionalize nila ito dahil sa isang hearing din nabanggit na mayroong interagency task force na magpapatuloy sa pagpapatupad ng ban na ito. Mukhang inaasahan din nila na hindi lahat ng POGOs ay susunod dahil kasama po sila sa pagpansin at pag-communicate sa amin at pag-communicate din sa publiko na yun na nga may mga moves na ginagawa
yung mga pogo para makatakas dun sa ban na iyan. At kasama na nga po yung pagbabagong anyo, di umano, pagtatago sa loob ng mga legal na mga negosyo at iba pa.